Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Bakit ba sunog na sunog to si Karen Davila pag pinanood mo? Ha? Kasi alam mo si Karen Davila, kaya nga payo ko sa mga government official sisiguraduhin nyo pagka magpapa-interview kay Karen Davila, marunong kayo. Kasi anong marunong? Hindi naman sa marunong siya. Nakatunayan marami nga siyang mali Kaya lang, naghahanap siya ng mababato niya na pwedeng i-interviewin ka niya. She will let you feel, wow, ganun. Ay, ang sarap ma-interview. Ang sarap ganito. Kaya lang, hahanap siya ng magiging clickbait niya, headline ng ABS-CBN. Sasabit ka. Naghahanap yan. Robert Cortez, sweldo na, share and blessing, pang kape, boss, banat ba? Ay, sweldo na ba? So ito, ipi-play natin. Audio lang ang ipi-play natin, ha? Para naman hindi tayo makopyright. Ipi-play natin ng konti, ha? Okay. Kaya ko lang sinasabing nagpapasalamat kami, Karen, doon sa DNR. Kami dapat gumagastos niyan Kami, lokal. Kami dapat. Bilyong piso yan. And this is just one start. It's a start. That's why we're very excited. Yes, kasi malapit na sa endgame. Yeah. But the thing is, ang tanong niya dyan, parang tinatanong niya yung tungkol dun sa sand na yan. Tinatanong niyang yan. Okay? Ang napulot niya, nagpapasalamat nga kami kasi dapat trabaho namin yan Pero ginawa ng national government. So, siguro si Karen mali ang tanong ko. Toink! Siguro sabi niya, toink! Wala. Hindi ko nasisi. Sige, play natin. you are correct. How will you keep that Maraming mga white? illegal na fish pen o cage. And saan sila dumudumi? Pagtapos sila kumain, yung pinagpispisan nila, saan nila tinatapon? Yung sandbag nila, bote ng tubig nila, pag binagyo. Yeah, because there's been mini tsunamis in Rojas Boulevard. Ayan na. Right? Yes. Yeah. That's why there is a wall. That's why they created the wall. Even in Monaco, they created the wall. They're in a beachfront. It seems to me that this is where you're going. This is what you want. Okay, I have to be honest. So sinabi niya, paano kung bumagyo? Akala niya siguro, oo nga. Pag bumagyo, wala na. Kaya lang, marunong sumagot siya. May wall nga I did not build this, Yeah. The city did not build this. Inulit-ulit. And we are grateful. Sabi pa, the city did not build this, Hindi kami dahilan niya na national government. So, siguro si Karen napapakamot. Sandali, gusto nga natin sisihin ng national government. Tapos, sabay puri naman to si Isko sa national government. Being built for us. Okay. Now, if we are going to have a beach front, white, clean, safe water, natural water, no? Thank you very much. Siyempre, matutuwa itong mga kababayan ko sa lungsod. Dati nga, di ba? By the millions of microbes. Oo nga. Tinitira yan ng utaw. Dumududot sila dyan sa... Kaya sinasaway namin, di ba? No, umalis kayo dyan. Delikado yan. But if a year or 2 or 5 from now, the next generation will experience what our lolos and lolas experienced in the early times of Manila, in the heyday of Manila, when Manila Bay is clean and there is beach in the area, siguro yun ang regalo natin sa next generation. Ayun na. So yun na ang regalo natin sa next generation. So sabi ko nga sa kanya, kawawa naman to si Karen. Sinusubukan niyang palabasin, na may problema sa pagiging nitong DNR. Ang problema, hindi niya na sa totoo lang, panay ang papuri ni Yorme sa national government. Wala talaga. Oy, Bernard Flores, salamat po, Brad. Dito sa amin may bagong kasabihan, stupidity is the new common sense. Suit AH, $20. Gising na po kami from Florida, USA. Ay, grabe. Salamat sa mga pa-orange. Ang ganda talaga ng mga orange. Tama kayo, hindi naka-score si Karen Davila. May pangalawa pa. Antay kayo. Meron pa ako ipi-play na isa, Ito pa yung pangalawa, okay? Ito pa. Sige, ha? Kasi akala nito ni Karen Davila,
lulusot siya mapapalabas niyang sisisihin ni Yorme ang national government O, ito pa, pakinggan niya. Pakinggan ha. Salamat sa mga nagpapa-orange ha. Tsaka, lalo na yung pink din. Salamat din po ha. Oh, sandali. Anong nangyari doon? Anong nangyari? Ayan na. Yan. Karen Audio 2. Pero ang tanong is, Professor Lagmay said, this will be expensive. That every so often, you will have to put dolomite again. Every so often, maybe a couple of years after, so to sustain the white sand feel of the area. Sino po gagastos noon, Mayor? Will the City of Manila spend for the maintenance of that? Yung maintenance, babanatan na. I agree with Doctor, na baka sakali na maubos lang yan pagka hinampas ng dagat. But we were told that there are engineering works or measures that they put to protect the sand, not to be washed away all the way to the sa laot. So, second, kung sakali maluwag ang pera namin pagdating ng araw, 10 years from now, 5 years from now, just to give an opportunity to anybody to have a beach feel and a vibrancy in the city, and it will attract businesses, tourists, for our hotels in Bay Area. Galing sumagot. And restaurants, I will do so. But not, I agree with some, don't get me wrong, but not in this pandemic. I will continue to spend every single cent that is available for this pandemic. But again, this thing, the project itself, if some politicians, which I've been seeing, utilizing, making it appear that they are procure, sana bigas na lang ang binigay kaysa pumamit. They are not making sense. Bakit? They know very well that it was done 2 years ago. 2 years ago, nobody talked about it. Now, it's about to be finished and we're very happy. Ang galing-galing ha. Sandali, pasalamatan mo na si J.R. Chad Arcete. Salamat po. Cyrus Yuki Menjola. Salamat po. Birthday po ng anak ko. Pakibate. Titania Ray Tangs. Ay, di ba? Parang Oy, si Miss Ichiran. Oy, Miss Ichiran! Hindi aabot ng pang Ichiran yung 600. Biro lang. Si Karen mas mabigat pa ang pilikmata kaysa sa utak. Ay, correct. Correct ka dyan. Totoo yan. Ang kapal-kapal ng pilikmata, pero yung utak parang kulang. Hindi, parang pinalalabas niya na, paano yung maintenance yan? Ang hirap-hirap. Di ba? Di ba? Paano na? Kawawa naman, ganyan. Totoo naman, pero, tingnan mo kasi totoo naman, may maintenance talaga yan. Roselyn Dolesin, welcome to Manateros. Salamat po Pero, ang point ni dito, gaganda yan. It will attract foreigner, it will attract business. At pag na-attract ng business yan, income yan sa Manila. Wow! Sabi ko naman, napakagaling nga naman sumagot nito ni Mayor. Mayor, iba ka talaga. Salamat ang galing-galing mo, Isipin nyo, trap na siya dun Tama. Kasi tama naman talaga, may maintenance po yan. Tapos ng national government, i-maintain ng Manila yan. Kaya sana, yung boboto natin sa Maynila, parang awa nyo na. Yung talagang may puso, Katulad ni Yorme. Ako, hindi ko kilala si Yorme. Wala akong kinaugnayan dyan, pero gusto ko lang yung tao. Kasi talagang gusto ko yung tao. Nagtatrabaho. So, sinasabi niya, ngayon, syempre, pandemic, hindi kami gagastos dyan. Bakit? Ang pera namin doon sa mga taga-Maynila. Pero pagdating ng panahon, tingnan mo yung future. Ang hirap kasi sa atin, ang tingin natin, bigas lang. Bigas. Dolomites lang yan. Hindi natin tinitingnan yung magiging madudulot na kagandahan nitong white sand na ito. Akala lang kasi nila white sand lang. Mali. Sa ibang bansa, ito makinig kayo mabuti. Alam nyo ito, Sa ibang bansa, mas mahal ang lupa, mas maganda ang view. Kahit mga kondo, pag ang mga kondo, maganda ang view, mas mahal. Pag nandun ka sa may inner, medyo mas mura-mura yon.
Pag may view ka, mas mahal yon. Hindi alam, tanga lang ang hindi alam yan eh. Pag kunwari, pag maganda yung sa mga pag beachfront, mas mahal ang, kunwari, bubunda ka sa Boracay, magrerenta ka ng hotel. Pag beachfront at meron kang view, mas mahal. Pero kung nandun ka sa likod, mas mura. Kasi nga yan yung tinatawag na pang-akit yan eh. Isipin mo na lang, pag nakita yan, white sand, tapos yung mga business doon, magtatayo ng hotel sa mga tabi, makikita yan, ay grabe ho. Pera ho yan. Pera yan para doon. Sinasabi niya, mai-invest ang tao dyan, magninegosyo. Yung pag-i-invest nila, maraming kikitain ang gobyerno ng Maynila at dahil doon, mame-maintain. Anak ng weteng, Sige nga, gumawa ho kayo ng hotel. Ha? Kahit anong ganda ng hotel, ilagay mo kunwari sa Smoky Mountain. Meron pa ba nung Smoky Mountain? Dyan sa may, kung saan man yung tapano ng basura, yung may mountain ng mga basura. Ewan ko kung may Smoky Mountain pa eh. Sa ano yan eh? Payatas. Alam ko meron doon sa Payatas eh. JR Char Darcete, salamat po. Bye, 101% in line ni Karen si Gwen Garcia. Ha? Subukan mo, magtayo kayo ng hotel dyan sa may kung meron mga basurahan dyan. Tignan ko kung mabenta nyo yung, o kaya may pumunta dyan. Diba? Wala. Pero subukan nyo na magtayo doon sa may magandang view. Ang mahal ng parenta ninyo pero magre-rent pa rin ng tao. Ganun yun eh. Ang hina naman ng utak nito mga tulonggis na ito. Play na, play. Share na. Malapit na tayo mag 5,000. 30 na lang. Kasi i-share nyo naman. 4,000 tayo pag sinare natin bawat isa. Sure na abot ng 5,000 yan. Sige na, konting effort. Let's have a movement. Movement tayo. Okay, play natin. Masyadong excited. It's going to address a particular important matter. And the sun is just another thing. No? So again, if that will add up, Karen, I will push for it. Kung ito'y makatutulong sa turismo at negosyo. But it is not my priority. I am not going to spend it any single cent today. Today yan. Hanggat may pandemic. I will buy remdesivir, I will buy equipment, I will buy anything that will help a patient who got infected with coronavirus. Okay. All right. I see where, as a mayor, I understand your concern that clearly it will look more beautiful. It can even encourage or attract more businesses and tourists. And jobs. And jobs in the area. Okay. And it seems you have a vision. Sabi niya, it seems that you have a vision. Aba, ano ba sa tingin mo? Ha? Ito si Karen, yan ang hindi ko maintindihan. So iniisip mo, yung DENR, walang vision nung ginawa yan. Wala lang, trip lang namin lagyan ng ano yan, ng bato. Dinurog na bato. Trip lang namin. Wala kaming plano. Ang plano lang ni Presidente, gusto lang niyang gumastos ng 300 million kasi wala siyang magawa doon sa pera. Yan di ba? Yan ang yan yung sinasabi nitong si Karen Davila. Ngayon mo lang na-realize na may vision ang mga government official kaya nilagay yan? Anak naman ng weteng. Sa totoo lang kaya ako nabibuisit Bakit? Tayo nangangarap tayong gumanda yung bayan natin. 'Di ba? Nangangarap tayo na sana one day maging maganda ito, sana one day parang maging Amerika, maging Canada, maging Japan, maging Korea, maging Singapore, one day. Pero when we're starting doing it, tama ba English ko? Pag nagsisimula na tayo, naglalabasan yung mga ganito. Bakit? Mga crab mentality porket alam nyong kakaganda ng imahe ng Pangulo ito at ng gobyernong Duterte, sisiraan ninyo? Hindi naman yan ang usapan dyan at hindi mahilig ang Pangulo namin sa ganyan. Ulitin ko hindi ho ganyan ang aming Pangulo na parang atat na kailangan gumanda ang kanyang... Hindi nga siya mahilig sa image Ang importante ho sa kanya,
umayos ang bayan. Totoo. Isipin ninyo ha. Isipin lang ninyo. Ha? Yung mga kababayan natin, bakit po tayo pumupunta ng ibang bansa? Bakit po tayo nagbabakasyon? Bakit hindi na lang tayo dito? Sa totoo, sige, tanungin ko kayo, yung mga nag-iibang bansa, kasi nagtutura, kasi nga ang ganda ng ibang bansa. Pag pumunta ka doon, nakakaaliw, ang ganda-ganda, maayos. Pagka pumunta ka doon, maganda yung tubig, matagal yung tubig, maganda yung hangin, fresh. Sa atin, tapos pag inayos, magagalit. JJ Kojima, salamat po. Para na rin sa sinabi ni Karen ang Dilawan ay walang vision, walang future ang Pilipinas sa kanila. Correct. Hindi ko kasi sila sanay sa ganyan yung pagandahin. Alam nyo kasi when you say vision, di ba? Halimbawa, sa negosyo. Minsan pag magsisimula ka ng negosyo, may mga bagay kang gagawin na extreme. Na parang, pag ginawa mo, baka tawagin ka ng ibang tao, ay, sira ulo nito. Bakit kaya siya ganito? Ano kaya nasa isip niya? Nag-aaksaya to ng pera. Kaya lang kasi ikaw bilang negosyante, may isip ka, may vision ka. Ibig sabihin ng vision, nakikita mo ano yung magiging plano mo in the future. Diba? Ano yung magugustuhan mo in the future? Kunwari ako, noong una nagla-live lang ako. Halimbawa lang po ito hindi ko inangat sa sarili ko po Una, nagla-live lang ako. Tapos nakikita ko, ay, nagugustuhan nila. Ay, type nila. Ay, sabi ko, ay, pagandahin ko nga. So, pili ako. Una-una kong binili yung mga gantong gamit. Siyempre, parang sa simula, para ka naman sira ulo, bibili ka niya na mahal-mahal. O, di ba? Parang ganyan dating. Ang mahal-mahal, talagang feel mo, kasi may vision ako noon Sabi ko, plano ko in the future magkaroon ng sariling ganito. Ito yun. Buti na lang, naisip ko yun. Kung naisip ko kagad mahal yan. Mahal yan kasi gastos yan. Magkano ilaw? Ilaw pa lang. 25 mil na. Ito pa lang dinudot-dot ko dito, 50 mil na. Yung camera na lang yan. Ayoko nang sabihin sa inyo kung magkano yan. Kasi nga, bakit mo ngayon naisip gawin yon? Kasi may plano ka, may vision ka. Di ba? Ang problema kasi dito sa mga dilaw na ito, wala silang plano sa Pilipinas. Anong plano nila? Ang mahihirap pakainin natin. Ang mahihirap bigyan natin ng ayuda. Tama naman ho yun. Pero hindi dapat yun. Bakit? Mamamatay kang kabibigay. Mamamatay ka ng kabibigay sa mahihirap. Kaya nga 'di ba merong kasabihan yung you don't give fish, you ganon. You teach them how to fish instead of giving them the fish. Kasi nga mahirap. 'Di ba ho? Anyway, yun lamang po yun. Sana pumasok sa kukote natin na itong mga dilawan na ito ay wala ho talagang vision. Ang vision ng ating Pangulo, pagandahin. Pag pinaganda, sana pumasok ang mga investor, magtayo ng negosyo. Bakit? Pag may negosyo, may empleyado yan. So magkakatrabaho. It will create jobs. Diba yung sa build nga? Ilan yung i-create na jobs nung ginagawa ito? Yung subway? Aksaya rin yan Pwede naman mag-tricycle na lang ang tao. Aksaya din yan. Ito lang. Meron lang akong sasabihin nagkamali ako noon. Ito ang inaamin ko sa inyo, nagkamali ako. Nagkamali ako noon na yung sinabi nilang lagyan ng walking yung EDSA. Medyo nagalit ako noon. Sabi ko, anong ba namang katangahan yan? Medyo, bakit nalagyan ng maglalakad sa EDSA? Yung pala, ang planong gawin dyan, talagang lakaran na may aircon na talagang komportable yung pwedeng lumakad ng tao. Na-realize ko, isa ho sa mga ginagawa ko ngayon, yung walking. Malaki po ang benefit ng walking. Anel Welkerson, wish ko ba magkaroon tayo ng mga magagandang parks kagaya dito? Oo nga
Kasi nakakawala ng stress din, pwede pang mag-exercise sa park. Parang yung sa New York, di ba? Kasi alam ko yun sa New York eh. Pinuntahan mo kayo, niyaya niya ako sa park. Sabi ko, ayoko nga. Hindi ako mahilig sa park eh. Noong mataba ako. Ano gagawin ko sa park? Maglakad-lakad. Sabi niya. Yung meron yan eh sa New York. Anong pangalan ng park dyan? Ay, hindi ako sumama. Ang gusto ko kasi mga gadget. Tsaka ayoko naglalakad noon, nung panahon na yun. Anyway, sabi ko nga kailangan mo talaga ng vision. Kaya yun, nagustuhan ko yung ngayon. Gusto ko na ngayon yung walking. Bakit? Ang vision sana natin, mga Pilipino, since nasimulan na natin tong pagbabike sa lockdown, paglalakad, magpatuloy na. Bakit? Kasi habang tumatagal, dumadami ang ubis sa Pilipinas. Bakit? Daming fast food walking, talaga hong nakakaano ng ubis yan. I-research nyo. Yan ang aking pinag-i-research ngayon yung paglalakad. Malaking bagay. Aside from pagiging vegan, pag naglalakad ng tao, maraming gumagaling. Puso, diabetes, pati obesity. Pati high blood pressure. Malaki yung nagagawa ho niyan. Kaya sana, vision sana nating mga opisyal natin, sana nakikiusap tayo, ituloy nyo na yan, yung lakaran na yan sa EDSA. Para yung mga Pilipino, syempre mapilitan ng maglakad. Pag yan nagawa, maglalakad ako dyan. Promise. Kasi sa totoo lang pag wala na syempre wala nang COVID. Kasi yung paglakad-lakad na yan, ang laking benefit niya sa tao. Ngayon nga, ang aking ginagawang plan is yung lakad ng 1 oras na 3.75 miles per hour. Nakakailang rin ako nun. Nakakailang miles din po ako nun. At nababawas sa aking calories is 400 plus na calories. Ang sarap po nun, di ba? Kaya sana may ganyan tayong vision. Buti na lang yung pamahalaan natin ganyan mag-isip. Kasi yung pamahalaan ng Dilaw, ang isip nila, bigyan ng pagkain ng mga mahihirap, bigyan ng bigas. Magmayaman challenge tayo. Rolando Sabilla, good morning Mr. Byron from Roland and Anna, Los Angeles, California. 4 weeks na kaming straight walking and hiking that. Thanks for the influence. Sana alam mo, sana kayo, aside from mag-vegan kayo, start walking 15 minutes. Nagsimula ako 30 minutes. Tapos nag 40 minutes, 50 minutes, ngayon 1 oras na. Ang sarap po sa pakiramdam, promise. Hindi na na-damage yung knee mo, gumanda pa yung pakiramdam mo at saka syempre pumapayat, ganun ba? Oy, sa mga hindi pa membro, baka gusto niyo mag-membro lang, baka lang naman gusto niyo at suportahan ng ating movement. Okay? At drink a lot of water. Alam nyo ba, habang nag-walking ako for 1 hour, nakaka-2 litro ako ng tubig. So panalo, 2 na yung nagagawa mo kasi ang ginagawa ko, dito na lang ako nag-walking, bumili ako ng walking pad. Nag-invest ako dun sa walking pad. Yan din, suggestion din ni Randall Bunagan. Tapos dito lang, kasi nung dating nag-walking ako sa labas, na-COVID ako. So dito na lang ako. So dito, patay ang aircon, mainit, tapos may exhaust fan lang, talagang pawis na pawis ako, tapos naiinom ako ng 2 litro ng tubig, tapos yung, yung ayon-ayon na tubig, panalo ko talaga.